Ang mundo ay puno ng misteryo at kababalaghan. Mga nakakatakot na nilalang at iilan lamang ang nakakakita at naniniwala sa kanila. Ngunit ang ating mundo ay puno rin ng mapanghusgang mga tao na handang manakit para sa kanilang sariling paniniwala at haka-haka. Mga mahal naming mga tagapakinig, muli po nating tunghayan ang ibabahagi naming kwento dito sa aming channel na ang Manlalakbay. Isang totoong kwento na tiyak na halo-halong emosyon ang ating mararamdaman. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Karene at Sir Froy. Una po sa lahat, ay nais ko pong magpasalamat dahil isa itong kwento ko ang itatampok sa channel na ito. Isang malaking karangalan po ang maibahagi ko ang aking kwento at karanasan, hindi lamang sa mga taong mapanghusga, ganoon na rin sa mga tinatawag na aswang. Samahan niyo po ako na sariwain ang lahat. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Edmond, taga Zamboanga del Norte at ngayon ay kasalukuyang naninirahan dito sa Pasay. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong bulag ako sa umaga at nakakakita sa gabi? Mahirap paniwalaan, pero yun po ang totoo. Ayon sa kwento ng aking tatay, ay inutusan siya ni nanay na mangahoy sa kabundukan upang may magamit silang pangluto. Sumunod naman daw siya sa utos ni Lola kahit kainitin daw ng mga oras na yon. Mabuti na lamang daw at malamig pagdating sa gitna ng kakahuyan dahil sa napakaraming puno roon. Masaya raw noon si tatay dahil maraming tuyong kahoy at hindi na niya kailangan pang mamulak ng mga sanga mula sa itaas ng puno. Pinuputol lamang niya ang ibang tuyong kahoy sa pamamagitan ng kanyang tuhod at paa. At nang makarami na siya at itinali na niya yon gamit ang baging, ay kaagad na ipinatong sa kanyang balikat. Ngunit nang mailagay na yon sa kanyang balikat, ay may natamaan pala siya at nasundot ang mata nito. Isa raw itong matandang babae na mahaba ang buhok at mangilan-ngilan na lamang ang itim na buhok. Kaagad daw niyang ibinaba sa lupa ang mga kahoy at mabilis na lumapit sa matanda. Nanang, ayos na po ba kayo? Walang iyakang binata ka. Natamaan mo ang isang mata ko. Tapos tatangin mo kung maayos lang ako. Buwang ka ba? Aray, ang sakit. Naku po, Lola, paumanhin po. Hindi ko po sinasadya na matamaan ka. Bigla-bigla ka po kasi sumusulpot eh. Pasensya na po talaga. Nabulag na yata ako. Ang sakit talaga ng mata ko. Tarantang-taranta raw ang tatay ko ng mga sandaling yon at hindi malaman ang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Paulit-ulit daw siyang nanghingi ng paumanhin, ngunit mas lalo lamang daw itong nagalit sa kanya. Ang isang mata nito na hindi natusok ay ang talim daw ng tingin sa kanya na para bang gusto siyang saktan. Hindi ka nag-iingat. Isinusumpa ko. Magbabayad ka. Magbabayad ka. Sa oras na magkaroon ka ng anak, ay mabubulag din siya. Hindi siya makakakita sa araw. Sa tuwing gabi lamang siya makakakita. Tanging kadiliman lamang ang masisilayan niya, hindi ang liwanag. Pakatandaan mo itong sinabi ko! Galit na sabi ng matandang babae at dumura pa raw ito sa harapan niya at lumakad na ito palayo. Napailing-iling na lamang daw siya at muling kinuha ang mga kahoy. Hindi naman daw kasi niya yon nakita. Wala naman daw yon nang namumulot ng kahoy si tatay. Kaya't nagtaka siya kung bakit bigla na lang yon sumulpot sa kanyang likuran. Kung ano-ano raw ang pumasok sa isip niya ng mga sandaling yon. Bali-balita kasi sa kabundukan na yon na may nakatirang mga aswang o may pugad ng mga aswang. Nangilabot daw ang buo niyang katawan nang maisip na baka aswang nga ang matandang babae na yon. Isa pa'y matalim daw ito kung makatingin at kakaiba ang boses.
Hanggang sa makauwi na nga raw siya ng bahay ay hindi maalis sa kanyang isipan ang sinabi ng matandang babae na kapag nagkaanak siya ay mabubulag. Pero inisip daw niya na malabong magkatotoo ang sinabi ng matandang yun. Sa paglipas nga ng ilang taon ay naging ulilang lubos na ang tatay ko. Namatay raw si Lola sa labis na katandaan. Nagkadobya na rin siya at yun nga ang nanay ko na isang ulilang lubos din. Kaya naman naiintindihan nila ang isa't isa dahil pareho sila ng sitwasyon. Buntis na raw si nanay noon bago sila nagpakasal at nang maisilang na ako at ilang buwan ay napansin nila na parang hindi raw ako nakakakita. Hanggang sa napag-alaman nilang tuwing umaga hanggang hapon lang ako bulag. Pero tuwing gabi ay nakakakita na ako. Doon nga naalala ng tatay ko ang matandang babaeng nasundot niya ang mata noong siya ay binata pa lamang. Hindi niya lubos maisip na tumalab at nagkatotoo ang sumpa na yon. Dahil doon ay nagtungo sila sa albularyo upang ipagamot ako. Ngunit wala raw itong magagawa dahil ang aswang na sumumpa raw kay tatay ang tanging makakapag-alis nun. Ngunit hindi rin niya batid kung nasaan na ito, kung kaya't hindi na sila muling nagkita ni tatay para sana muling humingi ng tawad at para makiusap na bawiin na ang itinanim na sumpa. Wala raw silang nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang sitwasyon ko. Total ay nakakakita naman ako sa gabi. Pero walang araw na sinisisi ni tatay ang sarili niya dahil daw kasi sa kanya ay nahihirapan ako. Hanggang sa mag-edad 8 taon ako, mas lalong naging mahirap para sa akin ang aking sitwasyon dahil napakaraming lumalait sa akin, nanguhusga at isa raw akong abnormal. Pinaghihinalaan pa nga nila kaming mga aswang dahil ganoon daw ang mababang uri ng mga aswang. Malabo ang mga mata sa araw at malinaw ang paningin pagsapit ng gabi. Kahit walang katotohanan ang ibinibintang nila sa amin, ay sinunog pa rin nila ang bahay namin upang mapalayas lang kami. At dahil doon, namatay ang aking tatay. Hindi pa sila nakontento. Balak pa kaming saktan ng nanay ko. Ilang beses na ipinagsigawan ni nanay na hindi kami mga aswang at tinakot na rin niya ang mga ito na idedemanda dahil sa mga maling paratang at sila ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Ngunit hindi pa rin nagpaawat ang mga ito. Desidido talaga silang mapalayas kami, kaya naman itinakas na lang ako ni nanay kesa parehas pa kaming mapahamak. Doon si nanay gumawa ng bahay sa gitna ng kakahuyan, malayong malayo sa kabihasnan, para kaming mga hayop na walang karapatan na ipagtanggol ang mga sarili. Hindi man lang ako nakapag-aral, tanging si nanay lang ang nagtuturo sa akin na sumulat at bumasa tuwing gabi. Walang araw o gabi na hindi ko nakikitang umiiyak ang nanay ko. Alam kong sobra siyang nangungulila kay tatay. Napakaaga niya kaming iniwan. Pero unti-unti na rin kaming nasanay sa bagong buhay na mayroon kami. Hanggang sa magbinata na nga ako, pero hindi pa rin kami nakakabalik sa bayan. Nanatili kaming nakatira sa gitna ng kakahuyan at sobrang hirap ng daan, lalo na tuwing umuulan. Patungo ako noon sa bukal. Mag-isa lamang ako dahil kabisado ko naman na ang daan kahit hindi ko nakikita. May tungkod lamang akong dala upang ipangkap ako sa mga madaraanan ko. May bitbit akong timba at sa loob nun ay naroroon ang sabon dahil maliligo ako. Nang bigla na lamang akong makarinig ng kaluskos at mga yapak sa mga tuyong dahon at batid kong papalapit yon sa akin. Sino yan? Nay? Ikaw ba yan? Ngunit walang sumasagot sa tanong ko. Sino sabi yan eh? Sumagot ka! Bulag lang ako, pero hindi ako bingi. Malakas ang pakiramdam ko na may tao.
Iwinasiwas ko na lamang ang dala kong tungkod kung sakali mang may magtangkang manakit sa akin. Hindi talaga ako tumigil hanggat hindi siya nagsasalita. Oy! Pogi na macho, tama na yan. Oo na, ito na. Magpapakilala na ako. Ako si Romualdo, but you can call me Waldo. Nag-hiking kami with my friends here sa bundok. But sa kasamaang palad, naligaw me. May sinundan kasi akong tuta na kulay puti. Ang cute-cute kasi niya eh. Tapos bigla rin nawala na parang bula. Parang magic, ganun. Nakakapagtaka nga eh. Parang biglang nilamon ng lupa. Tapos, dito may napunta. Hindi ko na alam kung paano ko makakabalik sa mga kasama ko. Please help me. Teka, babae ka ba o lalaki? Bakit ganyan ang boses mo? Tsaka, paano kita tutulungan? Eh, bulag ako. Half babae, half lalaki ako. Pero ang puso ko, pure babae. Ay, sorry. Oo nga pala, sinabi mo nga palang bulag ka. Pero paano ka nakarating dito? Don't tell me, naligaw ka rin? Ha? May ganun ba? Half babae? Half lalaki? Hay nako, eto naman oh, hindi makagets. Isa akong bakla no. Oh, ayan na, gets mo na. So ano nga, naliligaw ka rin ba? Hindi ah. Taga rito talaga kami ng nanay ko. Tsaka, sanay na ako magtungo rito na mag-isa dahil bata pa lang ako ay dito na kami nakatira. Kaya madali na lang para sa akin. Ha? Totoo ba? May nakatira sa kabundukan na ito? Ang buong akala namin, walang nakatira rito. Mahabang kwento. Pero kung gusto mo, pagkatapos kong maligo, sumama ka sa aking umuwi para ang nanay ko ang magatid sa'yo sa mga kasama mo. Sige, ligo ka na. Dito lang ako sa gilid. Panonoorin kita. Ay! Estihitin kita. Natawa na lang ako ng mahina sa sinabi niya sa akin at nagmadali na nga akong maligo. Hindi ko alam kung pinapanood nga ba niya ako ng mga sandaling yon. Uy, Pogi, ano nga palang pangalan mo? Edmond. Edmond ang pangalan ko. Ako naman, Romualdo sa araw. At sa gabi, Mariposa. Biro lang. O ano? Tapos ka na ba? Gusto mong akong maghilod sa likod mo? Hindi na. Kaya ko na to. Salamat. Oh, sige, sabi mo eh. Nang matapos na nga akong maligo, ay inaya ko na siya upang makauwi kami ng bahay. Nagulat pa nga ako nang bigla na lang siyang lumingkis sa braso ko at sinabing aalalayan na lang niya ako. Nagpresenta rin siya na siya na ang magdadala ng timba. Tanging pagtango na lamang ang naitugon ko sa kanya at hinayaang lumingkis sa braso ko. Sa katunayan ay siya pa lamang ang taong nakausap ko magmula nang lumipat kami ni nanay sa kakahuyan na yon. Malapit na ba, Pogi? Medyo nangangati na kasi ang binti ko eh. Malamok din. Malapit na tayo. May natatanaw ka na bang bahay? Ay, oo, meron nga. Yan na ba yung sa inyo? Oo, Waldo, yun na nga. Sabi ko na't malapit na tayo eh. Paano mo ba nalalaman kung malapit ka na? As in, wala ka bang nakikita kahit kaunti man lang? Kaunting liwanag? Wala talaga? Oo, wala talaga. Bulag talaga ako mula nang isilang ako. Ay, ang hirap naman nun. Teka, may lumabas ng pinto. Yun na ba ang nanay mo? Oo, siya na nga yan. Teka, hisigaw ako ha. Nay! Nay! Lumingon siya. Edmond, dali! Halos hilain na nga niya ako upang makarating lang agad kami kay nanay. Narinig ko pa siyang bumati at ganon din naman ang nanay ko sa kanya. Kaagad na tinanong ni nanay kung sino ang kasama ko. Si Waldo naman na ang nagpakilala kay nanay at sinabi niya ang dahilan na naliligaw siya at kung maaari ay tulungan siyang makalabas ng kakahuyan. Pumayag naman si nanay pero bago niya ihatid si Waldo
ay pinatuloy niya muna ito sa bahay namin at pinagkape. Makwento si Waldo at halatang masayahing tao. Siya nga pala, ang tatay ko, isang albularyo. Magaling manggamot yun. Marami siyang ginagamot araw-araw. Baka gusto mo magpunta sa bahay. Malay mo, magamot ka pa ng tatay ko at makakita ka. Nang masilahin mo naman ang kagandahan ko. Estig mundo! Narinig ko namang natawa si nanay ng mahina at ganoon din si Waldo. Salamat na lang, Waldo. Hindi na raw talaga ako makakakita habang buhay na akong ganito. Sabi ng albularyo noon dahil isinumpa ng isang estranghera ang tatay ko at tumalab nga yun sa akin. Tanggap ko ng ganito ako. Subukan pa rin natin. Mali mo naman, diba? May isang tao lang siyang hindi magamot-gamot. Ha? Sino? Malubha rin ba ang sakit niya? Hindi niya kasi magamot ang pagiging bakla ko. Kaya ang sabi ko, hayaan na niya. Dahil hindi naman ako nausog. Talagang bakla na ako. Nasa dugo. Natawa na lang ako at ganoon din naman si nanay. Sinabi pa ni Waldo na wag daw akong mag-alala dahil babalik siya at isasama niya ang tatay niya upang magamot ako. Tumango ako at nagpasalamat kahit hindi ko alam kung makakakita nga ba ako. Pero hindi na rin ako umaasa ng mga panahong yun. Hindi ko rin maamin sa kanya na nakakakita naman ako tuwing gabi at baka magtaka lang siya. Hanggang sa magpaalam na nga siya sa akin at baka labis na raw na nag-aalala ang mga kasama niya. Kaya naman inihatid na siya ni nanay pababa ng kakahuyan at naiwan na akong mag-isa. Pagsapit nga ng pag-aagaw dilim at liwanag ay unti-unti na akong nakakakita hanggang sa dumilim na nga. Masaya ako at tuwing sasapit ang gabi dahil nakakakita na ulit ako. Nakikita ko ang mga puno, ang kalangitan, ang buwan at ang mga bituin. Kung minsan nga'y hinihiling ko pa sana ay wag nang matapos ang gabi. Nakatayo ako sa pinto habang nakatanaw sa kalangitan. Pinagmamasdan ko ang mga bituin. Nagkikinangan ang mga yon. Ngunit ang masayang pagtingala ko roon ay napalitan ng pagtataka at kaunting pagkatakot. Nang makita kong may napakalaking ibon, naisip ko na baka aswang yun. Natakot ako ng sobra dahil wala pa ang nanay ko. Kaya ang ginawa ko'y nagtungo ako sa loob ng bahay upang kumuha ng asin at nagdala rin ako ng kutsilyo. Kahit hindi ko alam kung maipagtatanggol ko ba ang sarili ko laban sa aswang sa pamamagitan lamang ng dala kong kutsilyo. Hindi pa man ako nakakalayo ay nakarinig na ako ng huni ng ibon. Malakas yun at batid kong hindi pangkaraniwang ibon at maya-maya lamang ay nakarinig ako ng paghampas ng mga pakpak. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot, ngunit nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad at umaasang makakasalubong ko na ang nanay ko. Nang bigla na lang may humarang sa daraanan ko, isang napakalaking ibon. Pero ang mukha niya ay hugis ng mukha ng tao. Mapupula ang mga mata niya habang patuloy sa paghampas ang kanyang mga pakpak. Natulala ako sa nakita ko na parabang napako na ako sa aking kinatatayuan. Sa tagal na naming naninirahan doon ay noon lamang ako nakakita ng aswang. Dadagitin sana niya ako nang biglang may pumalo sa likod niya kaya bumagsak ito sa lupa. Si nanay ang nakita kong may hawak ng malaking kahoy. Kaagad niya akong tinanong kung ayos lang ba ako. Pero pagtango ko ay muling lumipad ang aswang at hinampas niya ang nanay ko sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Dahil sa galit ko ay inilabas ko ang asin mula sa aking bulsa at inihagis ko yon sa kanya. Naghihiyaw siya sa sakit sa dulot na asin na dumikit sa kanyang pakpak. Si nanay naman ay mabilis na kumilos. Pinulot niyang muli ang kahoy na hawak niya at hinampas ang aswang at hindi ko rin naman tinigilan sa paghahagis ng asin. Ngunit hindi namin ito napatay.
Lumipad ito palayo at tinakasan lang kami. Napatakbo sa akin si nanay at mahigpit na yumakap habang paulit-ulit akong tinatanong kung ayos lang ba ako. Sinabi ko naman na wag siyang mag-alala. Mabuti na lang talaga nakaligtas kami mula sa aswang na yon. Ngunit sa kabilang banda ay may pangamba ako dahil maaring may mga kasama yon at balikan kami. Niyaya ko na si nanay na umuwi. May mga mangilan-ngilan din siyang natamong sugat at gasgas. Mabuti na lang talaga at nagkalat ang mga damong hagunoy. Kumuha ako ng mga dahon at pinitpit ko yon bilang panlunas sa mga sugat ng nanay ko. Dahil sa nangyari, ay hindi na ako nakatulog pa ng gabing yun. Hindi kasi mawala sa isip ko ang nangyari at kinabahan din ako. Baka kasi magbalik sila. Sumapit na nga ang umaga nang hindi ako nakakatulog at balik sa dati, wala ulit akong makita. Mas natakot ako dahil kapag araw umatake ang aswang, hindi ko man lang maipagtatanggol ang sarili ko. Ganon na rin ang nanay ko dahil hindi ako nakakakita. Bumuntong hininga ako at dinama ang malamig na simoy ng hangin ng umaga. Payapa ang paligid at tanging huni ng mga ibon ang maririnig sa paligid. Hanggang sayayain na ako ni nanay na mag-almusal at muli naming napag-usapan ang baklang tinulungan niyang makaalis ng kakahuyan. Nakita rin naman daw nito ang mga kasamahan at nangako raw ito sa kanya na pupunta raw ang mga ito sa amin kasama ang kanyang lolo na isang albularyo. Sinabi sa akin ni nanay na kung sakaling magpunta nga sila ay magpagamot ako. Magbabaka sakali pa rin kami. Baka yun na raw ang makaalis ng pinataw sa aking sumpa ng aswang. Pagsapit nga ng tanghali ay may tumatawag sa pangalan ko, kaya naman kaagad akong lumabas maging si nanay. Edmond! Ako to! Si Waldo! Gaya nga ng pangako ko sa'yo, kasama ko ang tatay Goryo ko para gamutin ka. Tay, siya yung sinasabi ko sa'yo na tumulong sa akin. Sila ng nanay niya. Narinig ko naman na pinatuloy ni nanay ang mga ito at nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Salamat Waldo ha. Tinupad mo ang pangako mo. Maraming salamat. Iho. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil tinulungan mo itong anak ko na makalabas dito sa kakahuyan. Abay, napakalayo pala nito. 2 ilog ang aming binagtas. Tapos may maliit na tulay. At ang paakyat ay madulas. Hindi ko talaga akalain na may nakatira dito. Opo, malayo po talaga. Pero sanay na po kami ng nanay ko. Matagal na po kami rito eh. Talaga? Pero bakit dito ninyo piniling manirahan kaysa sa bayan? Wala bang aswang dito? Wala naman po. Pagsisinungaling ko dahil ayoko ng pag-usapan ang nangyari nung gabi. Inabutan naman sila ni nanay ng tubig at muling nagsalita ang lolo ni Waldo. Mabuti naman kung ganon. Nasabi nga nitong si Waldo ang tungkol sa kalagayan mo at pinilit niya akong magtungo rito upang matignan daw kita at kung kaya raw ba kitang gamutin. May mga nagamot na rin ako na kagaya ng sayo. Pero yung sa kanila ay hindi mula nung pagkapanganak. Pero susubukan ko pa rin ang makakaya ko upang makakita ka na. Ang totoo po niyan, Lo. Nakakita po ako tuwing gabi. Ha? May ganon? Nice joke, Edmond. Totoo yun, Waldo. Nakakita ako tuwing gabi. Sinabi nga rin ni nanay na totoo ang sinasabi ko, kaya mas lalo silang nagulat at nagtaka. Sa tagal ko nang nanggagamot ay ngayon lamang ako nakarinig ng bulag sa araw at nakakakita sa gabi. Ngunit paanong nangyari yun, binata? Dahil isinumparaw ng matandang babae ang tatay ko. Matapos niyang masundot ang mata nito ng mga pinulot niyang kahoy. Hindi naman daw sinasadya ng tatay ko. Wala naman daw kasi yun nung una at bigla-bigla na lang daw sumusulpot. Isang uri ng aswang na may kakayahang sumumpa.
Sa oras na sumpain niya ang tao at lahat ng sasabihin niya ay magkakatotoo. Yun na nga po eh. Kaya pagdating sa gabi, nakakakita na ako. Dahil may mga aswang na malabo ang mga mata sa araw at sa gabi naman ay malinaw ang kanilang paningin, itinulad ka ng babaeng yon sa kanila. Matinding sumpa itong ginawa niya sa iyo. Nanghingi siya kay nanay ng palanggana at pinalagyan niya yon ng malinis na tubig. May dala rin siyang isang pulang kandila. Sinindihan niya yon sa pamamagitan ng posporo at ipinatak yon sa palanggana na may tubig. Nang halos mga lahati na yon, ay tinigilan na niya at hinayaang humulma ng hugis tao. Pagkatapos ay kinuha na niya yon mula sa tubig. Isa nga itong aswang, Edmond. Matandang babae na mahaba ang buhok. Ito nga ang dahilan kung bakit ka bulag sa araw at nakakakita pagsapit ng gabi. Paano yan, Tay? Makakausap mo ba siya upang sabihin bawiin na niya ang pinataw niyang sumpa kay Edmond? Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Pinapikit nga niya ako habang nakalapat ang mga palad niya sa ulo ko. May mga binubulong din siya na parang nagdarasal. Ilang segundo rin yon bago natapos. Hindi ko siya makausap. Mukhang wala na ang aswang na yon. Pero subukan mo pa rin imulat ng dahan-dahan ng mga mata mo, iho. Dahan-dahan ko ngang ginawa ang sinabi niya. Ngunit nang maimulat ko ang mga mata ko, ay ganoon pa rin. Wala pa rin akong makita. Kaagad akong tinanong ni nanay kung nakakakita na ba ako. Tanging pag-iling na lamang ang itinugon ko at nakaramdam ako ng lungkot. Hindi na po siguro ako makakita sa araw. Hayaan niyo na po. Hindi na rin naman po ako maasa dahil tinanggap ko na. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Walang imposible. Makakakita ka rin. Umiling-iling na lamang ako sa kanya. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Pogi. Magaling ang tatay ko. Baka hindi lang agad-agad tatalab ang panggagamot niya. Baka kailangang paulit-ulit hanggang sa makakita ka na ng tuluyan. Kung gusto nyo, doon na kayo tumira sa bahay namin. Kaming dalawa lang ni Waldo roon. Yun ay kung nais nyo lamang. At para magamot din kita araw-araw hanggang sa makakita ka na. Narinig mo yun, Pogi? Mas okay yun. Para hindi na kayo mahirapan pa rito. Malaki ang bahay at may magiging kwarto kayo roon. Kaya sana pumayag kayo. Pero hindi ba nakakahiya? Tsaka baka makabigat lang kami sa inyo. Tinulungan yung mag-ina ang anak ko. Kaya tutulong din kami sa inyo sa abot ng aming makakaya. Kaya sana'y pag-isipan nyo itong alok namin sa inyo. Naramdaman ko naman ang pagpisil ni nanay sa kamay ko. At ramdam kong ako lamang ang hinihintay niyang magdesisyon. Naisip ko rin ang kaligtasan namin ni nanay, lalo na't may aswang kaming nakaengkwentro. Sige po, Mang Goryo. Sasama po kami sa inyo. Maraming salamat po talaga. Tatanawin po namin itong malaking utang na loob. Wala yon. Tinulungan nyo si Waldo. Kaya tutulungan din namin kayo. Tutulong na rin ako, Aling Teresita, sa pag-impake ng gamit ninyo. Nang maiwan nga kami ni Mang Goryo, ay ipinagtapat ko sa kanya ang totoo na mayroon kaming nakaengkwentrong aswang ni nanay. Sinabi ko rin sa kanya ang itsura nito at sinabi nga niyang iba-iba raw ang mga uri ng mga aswang. Ang iba raw ay nagaanyong ibon at ang iba ay aso, pusa at baboy ramo. May mga aswang din daw na kayang makihalubilo sa mga tao pero hindi kayang kainin ang pagkain ng mga tao. Naikwento rin niya noong nasa edad 30 pa lang siya ay may mga nakaengkwentro rin siyang mga aswang. Hindi lang isa kundi marami sila. Hindi ka nagkamali ng pasya, iho. Mas magiging ligtas kayo sa amin dahil mapoprotektahan ko kayo laban sa mga aswang. Maraming salamat po, Mang Goryo. Marami pa rin po palang mabuting tao. Hayaan niyo po at ikukwento ko rin sa inyo ni Waldo ang buong pangyayari kung bakit po kami napadpad ni nanay dito.
Sige lang, iho. Hanggang sa matapos nga sila Nanay at Waldo na mag-impake ng mga damit namin, inalalayan din nila ako pababa ng kakahuyan hanggang sa pagtawid sa ilog. Sa wakas, makakaalis na rin kayo sa lugar na ito. Tsaka huwag kayong mag-alala. Sa lugar namin ay walang pwedeng manlait sa inyo. Takot kay tatay ang mga yun eh. Kasi kami takbuhan nila. Lalo na ang may mga sakit. Saad ni Waldo, habang binabagtas namin ang daan, nakikinig lamang ako sa kanyang mga kinikwento. Sumakay nga kami ng sasakyan patungo sa kanila. Habang nasa biyahe ay hindi talaga nawawalan ng kwento si Waldo. Nakakabingi ang kaingayan niya, lalo na't nasanay ako sa tahimik. Pero alam ko naman na masasanay rin ako. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko noon habang nasa biyahe kami. Ang bahay nga nila Waldo ay sakop pa rin ng Zamboanga del Norte. Pagbaba pa lamang namin ng sasakyan ay ingay na ng mga tao ang naririnig ko. May mga nag-uusap at masayang nagtatawanan. Nang makita nila si Mang Goryo ay kaagad silang bumati sa matanda. May mga nagtanong rin kung sino kami at ang tugon ni Mang Goryo ay kamag-anak niya kami. Hindi na rin kami umalma ni Nanay dahil para siguro walang manakit sa amin. Kaya yon ang kanyang sinabi. Sa totoo lang, Karine, ay may takot na talaga ako sa mga tao dahil sa ginawa nila sa tatay ko. Gusto ko sila magbayad lahat, ngunit mas pinili naming ipagpasa Diyos ang lahat. Wala na rin kaming naging balita sa mga taong naging dahilan ng pagkawala ng tatay ko. Halika kayo, pasok! Upang maituro ko sa inyo magiging kwarto ninyong mag-ina. Kwarto yun dati ng isa kong anak na babae. Kaso wala na siya eh. Anong wala na po? Patay na po ba siya? Tumango-tango naman sa akin ng matanda. Hindi na muna ako nag-usisa kung ano ang ikinamatay ng kanyang anak. Ang buong akala ko kasi ay si Waldo lamang ang nag-iisang prinsesa niya. Sumunod kami ni Nanay sa kanila patungo sa sinasabi niyang kwarto. Narinig ko ang paglangit-ngit ng pinto. Nilinis ko na yan kasi nakaplano na talaga na dito namin kayo patitirahin eh. Napuyat nga ako sa kakalinis dyan kagabi. But it's okay. Worth it naman. Halika, Edmond. Nagpasalamat naman sa kanila ang nanay ko at ganon din ako. Hindi ko nga namalayan na tumulo na ang mga luha ko. Ang buong akala ko'y wala nang taong tutulong sa amin na doon na sa kakahuyang yon kami mamamatay ng nanay ko. Pero tunay na mabait ang kapalaran at ang Diyos. Hindi kanya hahayaan na manatili sa ganoong sitwasyon. Magpapadala siya ng tao upang tumulong sa iyo at mag-alis sa kinasasadlakan mong kahirapan. Excited na akong makakita ka mamaya, Edmond. Masisilahin mo ng kagandahan ko at tiyak akong masisilaw ka. Puro ka kalokohan, Waldo. Sige na, magpahinga na muna kayo at ako nang bahalang magluto ng makakain natin. 2:00 na ngunit ngayon pa lang ako makakapagluto. Nagpresenta naman ang nanay ko na tutulong siya sa pagluluto, bagay na hindi naman na tinanggihan ni Mang Goryo. Habang magkasama sila ni Nanay, ay hindi naman ako iniwan ni Waldo sa kwarto. Alam mo ba kung anong totoo sa pagkawala ng ate ko? Ano nga ba? Paano siyang nawala? Mula nung mamatay ang nanay namin dahil sa aksidente, hindi yun kinaya ng ate ko. Hindi niya matanggap na wala ng nanay namin. Sa edad na 14 ay natuto siyang uminom ng alak. Umuuwi siyang lasing. Ayon lagi sila nag-aaway ng tatay. Kasi gusto ni tatay na tigilan na niya ang pag-inom ng alak dahil hindi yun makakabuti sa kanya. Nalaman din ni tatay na hindi na pala pumapasok si ate sa eskwelahan. Isang gabi, habang mahimbing kami natutulog, ay may nanggising sa amin. Si Aling Loleng. May natagpuan daw na bangkay sa tulay. At napag-alaman, si ate pala yun. Wala siyang saplot pang ibaba, kaya ang hinala namin ay ginahasa siya at hindi pa nakontento ang taong yun.
pinatay pa niya ang ate ko. Sa paglipas ng ilang buwan nakonsensya rin ang gumawa. Manliligaw pala ni ate ang walang awang ng gahasa sa kanya. Matapos sabihin ng ate ko na wala itong pag-asa sa kanya. Kusa naman siyang sumuko sa mga pulis, kaya nakakulong na siya. Kaya may trust issue ako sa ibang tao, lalo na sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Ang lungkot pala nang nangyari sa ate mo. Alam ko yung sakit na pinagdaanan mo. Nangyari rin kasi sa akin yan. Sinunog nila ang bahay namin para mapalayas kami. At si tatay nga'y nasunog sa loob. Dumating na lang kami ni nanay galing sa palengke na naabo na ang bahay namin at may mga tao roon. Iyak nang iyak ang nanay ko maging ako sa malagim na sinapit ng tatay ko dahil sa mga yun. Maging kami ay gusto rin nilang saktan. Pinaghihinalaan kasi nilang mga aswang kami dahil sa kondisyon ko. At kami rin ang pinagbibintangan nilang kumukuha ng mga nawawala nilang hayop. Sobrang sakit mapagbintangan sa mga bagay na hindi mo namang ginawa. Lalo na't may buhay na nawala. Grabe talaga sila. Hindi lang talaga aswang ang dapat natin katakutan maging ang mga kapwa natin mga tao. Tama ka rin, Waldo. Kaya nga, mas pinili ni nanay na doon na lang kami manirahan sa kakahuyan upang mas maging tahimik ang buhay namin. Walang mga taong mapanghusga. Pero ito yung pakatandaan mo ha. Hindi lahat ng tao ay huhusgahan ka at paparatangan ng kung ano-ano. Dahil may mga tao na gusto kang maging kaibigan at gusto kang tulungan. At kami yun ang tatay ko. Tumango-tango ako sa kanya at paulit-ulit na nagpasalamat. Hindi ko hiniling sa Diyos na magkaroon ng totoong kaibigan, pero ipinagkaloob niya pa rin sa akin. Pagsapit nga ng gabi ay nakakita na akong muli. Nasasabik na akong makita ang dalawang tao na tumulong at kumupkup sa amin ni nanay. Ano, Edmond? Nakakakita ka na ba? Opo Mang Goryo. Nasaan po pala si Waldo? Nako, naroon sa kanyang silid. Kanina nasasabik na siyang makita mo siya. Ngunit ngayon nahihiya na. Akala mo talaga totoong dalaga. Natatawang tugon nito sa akin. Kaya naman lumabas ako ng silid at tinanong ko kay Mang Goryo kung nasaan ang silid ni Waldo. Bubuksan pa lang sana ng matandang lalaki ang pinto nang bigla itong bumukas. Kapwa pa kami nagulat ni Waldo sa isa't isa. Hala! Nakakakita ka na? Oo Waldo, nakakakita na ako. Nakikita na kita. Nakikita ko na ang kaibigan ko. Ang pangit kong bakla no? Ano ka ba? Hindi naman Ang gwapo mo nga Pagkasabi ko ng mga salitang yon ay bigla niya akong inirapan. Nauunawaan ko naman agad ang tingin na yon, kaya't binawi ko ang sinabi ko. Ay, biro lang. Ang totoo niyan maganda ka pala. Ngumiti naman siya at natawa. Maya-maya lang ay may pahampas pa sa braso ko. Inaya niya ako sa labas upang makipagkwentuhan naman sa akin. Marami siyang ikinukwento na tinatango-tanguan ko lang. Nang bigla kaming makarinig ng huni ng mga ibon at maghampas ng mga pakpak mula sa itaas. Napatulala ako dahil doon. Bakit Edmond? Ano nangyari? May may mga huni ng ibon. Pero kakaiba yung huni. Hindi mo ba yun naririnig? Ha? Meron ba? Naku, sa sobrang daldal ko hindi ko na narinig. Hala, meron nga no? Pero baka ibon lang naman talaga yun. Napatayo na lamang kami nang biglang lumabas si Mang Goryo na may dalang asin sa magkabilang kamay. O tay, anong nangyayari? May aswang nga ba? Mukhang nasundan tayo. Magmadali kayong pumasok sa loob ng bahay. Opo tay, halika na Edmond. Hindi Waldo. Alam kong kaming kailangan ng mga yan dahil sa ginawa namin sa isang aswang kagabi. Dahil sa amin ay nakarating na rito ang mga aswang. Huwag mong sisihin ang sarili mo, iho. Sa tingin pa ng mga aswang na yan ay magtatagumpay sila. Subukan lamang nilang bumaba rito. Uusok ang katawan nila sa mga asin na ihahagis ko sa kanila. Kahit wala po akong kakayang makipaglaban sa mga aswang, ay handa po akong tumulong.
pagkasabi kong yon ay narinig namin na may dumapong ibon mula sa puno na mayayabong ang mga dahon. Hoy! Alam naming aswang ka! Bumaba ka rito at harapin mo kami! Kakayanin po ba natin sila? Mukhang maraming sila at nasa paligid lamang. Iho, ang unang sandata natin ay ang katapangan. Kapag naunahan tayo ng takot, ay tuluyan na tayong mawawalan ng laban sa mga yan. Pagdating sa mga kalaban, ay huwag mong ipapakitang nasisindak ka sa kanila. Bagkus ay ipakita mong matapang ka at kaya mo silang puksaing lahat. Tumango-tango ako sa kanya at maya-maya lang ay muli naming narinig ang paghampas ng mga pakpak at bigla itong nagpakita sa amin. Napalingon ako sa paligid at marami na palang mga kapitbahay nila Mang Goryo ang nakalabas ng kani-kanilang mga bahay. Kaya naman sinigawan niya ang mga ito at pinapasok. Pagkatapos noon ay muli kaming bumaling ng tingin sa aswang na nasa itaas. Halika! Iniimbitahan kitang bumaba rito. Huwag kang mangialam, tanda. Hindi ikaw ang kailangan namin, kundi ang lalaking nasa tabi mo. Sa tingin mo ba'y hahayaan ko siyang masaktan ninyo? Hindi ako papayag! Hoy, Edmond! Tara na dito sa loob! Narinig ko rin na tinatawag ako ni nanay pero hindi ko sila nililingon ni Waldo. Bakit ka ba nakikialam, tanda? Tumabi ka riyan kung ayaw mo madamay. Pinatay nila ang asawa ko. Pinatay nila si Lita. Magbabayad sa akin ang mag-inang yan. Akala ba nila'y makakatakas sila sa akin? Ang dami mong satsat, aswang. Bumaba ka rito nang magkaalaman tayo kung sino sa atin ang malakas. Biglang tumawa ng napakalakas ang aswang at may 3 pang dumating. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot. Anong laban namin sa 3 aswang? Gaya ng sabi ko sa iyo, Edmond, huwag mong ipapakitang natatakot ka. Kaya natin ang mga aswang na yan. Pumasok ka sa loob at kumuha ka rin ng asin. Magmadali ka. Oh, eto ang garapon ng asin. Ubusin nyo sa mga aswang na yan. Hindi ko akalain na nakahanda na pala si Waldo dahil may hawak-hawak na siyang isang garapon ng asin. Kinuha ko naman yon at binuksan. Nang akmana nila kaming dadagitin ni Mang Goryo, ay hinagisan namin ang mga ito ng asin. Ngunit mabilis na nakailag ang mga ito. At sa pangalawang paghagis namin ay natamaan namin ang isa sa kanila. Ngunit imbis na humiyaw ito sa sakit, ay mas lalo lamang itong nagalit sa amin at mabilis kaming dinagit na siyang ikinabulwal ko. Pero si Mang Goryo ay hindi natinag. Hindi man lang siya napano kahit ang lakas ng pagkakadagit sa aming dalawa. Akala niyo ba'y kaya ninyo ako? Nagkakamali kayo! Hindi lamang pala asin ang dala niya dahil may patalim din pala siyang dala na siyang inihagis sa isang aswang. Mabilis na bumagsak ito sa lupa. Ibinabad ko sa agwa bendita ang patalim na yan, kaya katapusan na ng buhay mo. Ang 2 aswang naman ay umatake rin sabay sa amin. Pero sa pagkakataong yon ay nakaiwas na ako at nahagisan ko siya ng asin. Humayaw ito sa sobrang sakit dahil umusok pa ang katawan nito. Go Edmond! Go Edmond! Kaya niya ni tatay! Dahil tumakas na ang isa na nahagisan ko ng asin, ay iisa na lamang ang aswang na aming makakalaban. At ito ang unang aswang na naglakas loob na kalabanin kami. At ito rin ang aswang na nagsasabing kami ni nanay ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang akala namin ni nanay ay nasaktan lang ito. Hindi namin alam na napas lang din pala namin. Napatunayan ko na hindi lahat ng may kapangyarihan ang nakakapaslang sa mga aswang. Dahil ang mga pangkaraniwang tao rin ay kayang makipaglaban. Basta't may dala ka lamang na kinatatakutan nila. Maaaring napatayin niyo sila, pero ako, hindi ninyo ako kaya. Ang akala mo ba'y pangkaraniwan lamang akong tao?
Kaya kitang paslangin kaagad. Pero gusto ko pang pagpawisan. Gusto kong makipaglaro muna sa'yo. Tumawa naman ng malakas ang aswang na parabang may nakakatawa sa sinabi ni Mang Goryo sa kanya. At anong nakakatawa? Ha? Ang yabang mong matanda ka. Sino ka ba? Isa ka lang matanda. At ilang taon na lang ang ipamamamalagi mo sa mundong ito. Kaya kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag ka nang makialam pa. Ibigay mo sa akin ang makinang yan. Hoy! Pangit na aswang! Huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay ko. Bahaba pa ang buhay niyan. At totoong sinasabi niya, kaya niya kayong puksaing lahat. Tumahimik ka kung ayaw mong maging hapunan ko. Pinulot naman ni Mang Goryo ang patalim na tumarak sa isang aswang. Naging abo na kasi ang katawan nito at tanging ang patalim na lamang ang natira sa lupa. Sa tingin mo ba'y kaya mo akong takutin sa patalim mong yan? Hindi! Hindi! Kagad namang inagaw sa akin ni Mang Goryo ang hawak kong asin at nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang lumundag sa itaas kapantay ng aswang. Nilingon ko pa si Nanay at si Waldo na parehong gulat na gulat din at kapwa nakatingala kay Mang Goryo. Labis akong namangha sa kanya. Nagtataka rin kung paano niyang nagawa yon. Gayong wala naman siyang mga pakpak gaya na lamang sa aswang. Nakita kong inihilamos ni Mang Goryo ang asin sa mukha ng aswang at humayaw ito ng sobrang lakas dahil sa kirot at sakit. Magbabayad ka! Magbabayad kayong lahat! Ba't ako magbabayad sa'yo? Wala akong utang sa'yo! Tugon ni Mang Goryo at mabilis niyang itinarak ang hawak niyang patalim sa mukha nito. Sinipa niya ng malakas dahilan ng pagtalsik nito sa malaking puno at kaagad ding bumagsak sa lupa. Tumakbo kami palapit sa aswang habang nag-aagaw buhay ito. Hindi ka nagagaling dahil ang may kagagawan ng pagkabulag mo ay napaslang nyo na. Wala nang babawi ng sumpa. Wala na. Magdudusa ka na habang buhay at isinusumpa ko na hindi ka na rin makakakita tuwing. Naputol ang sasabihin niya matapos tapakan ni Mang Goryo ang dibdib niya at mas diniinan pa niya yon. Ako ang susumpa sa'yo. Mamamatay ka na ngayon din. Sumuka naman ng dugo ang aswang at akala mo itong nalulunod dahil sa paghihingalo at kaagad nga itong binawian ng buhay. Ayan! Tegi ng pangit na aswang. Susumpa-sumpa ka pa ha. Kainis! Lumapit din naman sa akin si Nanay at tinanong ako kung ayos lang ba ako. Tumango naman ako sa kanya at mabilis niya akong niyakap. Hala, payakap din naman ako. Natawa na lamang ako sa sinabi niya at inaya na kami ni Mang Goryo na pumasok sa loob ng bahay. Araw-araw nga niya akong ginagamot hanggang sa umabot yun ng 1 linggo. Napapansin ko na may pagbabago na dahil unti-unti na akong nakakakita ng liwanag hanggang sa umabot yun ng 2 linggo. Pagsapit ng umaga ay nagulat ako dahil nakakakita pa rin ako. Tinignan ko ang orasan at 6:00 na ng umaga. Kapag ganoong oras ay bulag na ako. Dahil sa tuwa ay tinawag ko si Nanay. Kaagad naman siyang lumapit sa akin at tinanong niya ako kung bakit ako masaya. Nay, nakakita na po ako kahit umaga na. Nakakakita na ako. Nagamot na ako ni Mang Goryo. Napakasaya ko, Nay. Hala, tawa ba narinig ko, Edmond? Nakakakita ka na? Seryoso ba? Walang bahid ng pagbibiro? Oo, walang bahid ng pagbibiro, Waldo. Nagamot na talaga ako ng tatay mo. Magaling na ako. Nakikita ko na kayo kahit umaga. Napatingin naman ako sa pinto at naroroon si Mang Goryo na nakatanaw sa aming 3 nila Nanay. Sa sobrang tuwa ko ay tumakbo ako sa kinaroroonan niya at niyakap ko siya na mahigpit habang luhaan ang aking mga mata. Salamat po! Salamat po talaga! Tama nga po ang sabi mo na wala pong imposible.
Ang buong akala ko po talaga hindi na ako makakita tuwing umaga hanggang hapon. Pero eto ako ngayon, nakakakita na. Nakawala yon. Kung yun yung mga taong ang hindi ko naman kilala, ginagamot ko eh. Ikaw pa kaya na tumulong sa anak ko. Siya na lang ang meron ako at hindi ko kakayanin pang pati siya'y mawala sa akin. Ang maliit na pagtulong niyon ay malaking tulong po pala naging kapalit. Kaya maraming salamat po talaga. Muli nga akong yumakap sa kanya at nilingon ko sina Waldo at nanay at kapwa-luhaan din ang mga mata nila. Mang Goryo! Mang Goryo! Ay, meron po akong balita sa inyo. Saad ng kapitbahay nila na si Kuya Orlan. Oh, ano yun Orlan? Ay, habang papunta raw si Jessica sa palengke kaninang madaling araw, may babaeng sumusunod daw sa kanya. Nung una raw isa itong matandang babae at bigla na lamang daw ito nagbago ang itsura. Isang nakakatakot daw na nilalang, matutuloy sa mga ngipin at mahahaba rin ang mga kuko. Basta pangit daw ang itsura nito. Gulo-gulo rin daw ang buhok. Naku, may mga aswang na naman dito. Nagbabaan na sila mula sa kabundukan upang dito naman sa kapatagan maghanap ng makakain. Mabuti at hindi na paano ang asawa mo. Napatakbo siya Mang Goryo. Mabuti na nga lang daw at may paparating at doon siya nanghingi ng tulong. Pero nung hanapin na yung matandang babae, nawala na lang daw ito ng bigla. May mga kakayahan kasi ang mga aswang na mag-anyong hayop. Kaya nakakatakas sila kaagad. Mabuti pa wag mo nang palabasin pa si Jessica. Kung hindi naman maiwasan na samahan mo at magdala kayo ng asin. Proteksyon nyo yon para sa mga aswang. Dobleng pag-iingat ang kailangan. Maraming salamat po Mang Goryo. Sana'y mahuli nyo rin po ang aswang na yon para wala na siyang mabiktima pa. Sana nga magkaharap kami ng aswang na yan. Sa tingin ko'y buntis na ang asawa mo. Kaya sa sinusundan ng aswang na yon. Ano po? Buntis? Maaari nga kayong buntis na ang asawa ko. Nabangkit din kasi niya na magdadalawang buwan na siyang hindi dinadatnan. Nako! Maaari nga buntis ang asawa ko! Dalhin mo siya sa akin ngayon din nang malaman ko. Sige po. Gagawin ko po yan. Mukhang magigitatay na ako. Hindi pa man sigurado. Masaya na ako! Napangiti na lamang din ako dahil ang sarap pagmasdan ni Kuya Orlan. Pareho kasi kaming masaya. Ilang minuto nga lang ang lumipas at kasama na niya ang kanyang asawa na si Ate Jessica. Kaagad siyang nilapitan ni Mang Goryo at kinuha ang kamay niya upang pulsuhan siya. Ganon din sa kanyang leeg. Tinanong din siya ni Mang Goryo kung may kakaiba siyang nararamdaman, kung sa tingin ba niya ay may nagbago. Sinabi nga niya na parang lagi raw siyang nahihilo, inaantok at kung ano-ano ang gustong kainin. Kumpirmado. Buntis ka nga talaga Jessica. Kaya ka rin sinusundan ng aswang na yon dahil naamoy niya ang pinagbubuntis mo. Matalas ang pangamoy ng mga yan. Lagi kang mag-iingat ha. Lagi kang magdadala ng pangontra. Nagpasalamat naman ang mag-asawa kay Mang Goryo at umalis ang mga ito na masaya ang puso. Dahil yun pala ang unang pagbubuntis ni Ate Jessica. Mahigit 7 buwan nga ang nakalipas nang isilang ni Ate Jessica ang kanilang anak ni Kuya Orlan at yun din ang araw na kinausap ako ni Mang Goryo. Tinawag niya ako at pinapunta sa kanyang kwarto. Nagtataka man ako ay sumunod pa rin ako sa kanya. Sinarado pa niya ang pinto at may kinuha siya mula sa loob ng kanyang damit. Yun pala ang kwintas niya. Ang ganda naman po ng kwintas mo na yan. Saan po gawa yan, Mang Goryo? Ito ay hindi basta-basta kwintas labang iho. Isa itong anting-anting. Pangil ito ng kidlat. Ito ang dahilan kung bakit nakakapanggamot ako at hindi tinatablan ng kahit anumang patalim. Dahil din dito ay malakas ang aking pangangatawan kahit ako ay matanda na. May edad na rin na kasi ako nung nag-asawa. Kaya kung titignan ay para kaming maglolo ni Waldo at hindi mag-ama. Pangil ho ng kidlat? May pangil po pala yun. Paano niyo pong nakuha yan? Nako iho, mahabang kwento. Minaanak ko lang din ito sa tatay ko. Gusto ko sanang ipamana kay Waldo.
Pero pusong babae naman at sinabi sa akin na baka hindi niya kakayanin na tumangad ng anting-anting. Kanino mo po ipapamana yan? Sa iyo, Edmond. Nakita ko kung gaano ka katapang kahit wala ka namang kakayahang makipaglaban sa mga aswang. Alam kong mabuti kang tao at kakayanin mong tumangan ng anting-anting. Sana'y tanggapin mo ito. Natulala ako sa sinabing yon ni Mang Goryo. Hindi ko akalain na sa akin niya gustong ipamana. Ngunit sino ba naman ako para tumanggi? Sa paglipas pa nga ng ilang taon, ay ipinamana na niya sa akin ang kanyang anting-anting at sa akin na niya inihabilin si Waldo. Kaya naman hanggang sa nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya ay kasama pa rin namin ni nanay si Waldo na parang tunay ko ng kapatid. Lagi ko siyang inuudyukan na mag-asawa ng babae pero lalaki rin daw ang gusto niya kaya laging nasasaktan. Matapos kasing ipamana ni Mang Goryo ang kanyang anting-anting sa akin ay binawian din siya ng buhay kinabukasan. Ako na nga ang nagpatuloy sa ginagawa niyang panggagamot at ako na ang bagong antingero sa kanilang baryo. Nagtungo rin ako kung saan kami nakatira dati nila nanay at tatay. Ngunit ibang-iba na yon sa dati. Iba na rin ang mga taong naroroon at may mga naglalakihang mga bahay na rin. Ayon sa isang nakausap ko ay may nagsunog daw ng tubuhan at nadamay ang mga kabahayan doon. Lahat daw ng nakatira doon ay nagdesisyon na lang na ibenta ang kanilang lupa at lumipat na lang sa ibang lugar at hindi niya alam kung nasaan na ang mga ito. Tinanong ko rin kung may mga namatay ba sa sunog. Meron daw at 5 kalalakihan ang mga yon. Napatulala ako at napatanong sa aking sarili kung ang mga namatay sa sunog ay yung mga sumunog sa bahay namin na naging dahilan ng maagang pagkawala ng tatay ko. Ngunit wala nang naging kasagutan yon. Nilisan ko ang lugar na yon na ibang-iba sa dati. Wala nang bakas ng masakit na nakaraan. Wakas.